Wala po pala akong mic. Ulitin ko po, magandang araw po sa inyong lahat. At samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Ito po ay matatagpuan in the book of 2 Samuel chapter 11 verse 1. 2 Samuel chapter 11 verse 1. Ganito po ang sinasabi. It happened in the spring of the year, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita, na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa talata pong ito, mga kapatid, sa 2 Samuel chapter 11 verse 1, nagsimula ang tinatawag na downfall ni Haring David. Ang pagbagsak ng isang tao o ang pagkalugi ng negosyo, pagkatalo sa anumang mga bagay o pagguho ng isang pangarap ay meron pong pinanggagalingan. Hindi naman po ito basta in a click of a finger, bigla na lang babagsak. Marami po tayong kilalang tao na dati matagumpay tapos ngayon bigla na lang guho, biglang bagsak ang buhay. Meron po itong pinagmumulan. At kay Haring David, kung ating pong i-analyze at pag-aaralan ng kanyang buhay, hindi naman po antimano si Haring David mula sa pinakamataas at rurok ng tagumpay bilang hari ay bumagsak sa pagkakasala. Hindi naman po ganon. In fact, alam natin yung humble beginning ni Haring David eh. Nagsimula po siya bilang shepherd boy na tagadala lang ng pagkain ng kanyang mga kapatid na nakikipagdigma laban sa mga Filisteo. And from then, nagsimula po siyang umangat at umakyat sa ladder ng pagtatagumpay at eventually naging hari. At alam niyo po ba, may panahon sa bansang Israel na sabi nga po dyan, in the spring of the year, ito po yung panahon na pagkatapos ng winter, ang mga bansa ay nakikipagdigmaan na. Ito po yung panahon na kung saan inihahanda na yung iyong kawal, inihahanda ang iyong mga armory para bantayan ang ginagawang hakbang ng mga kalaban. Dahil alam niyo po, yung present day Israel ngayon, they are always battle ready. Yan daw pong bansang Israel, may mga kaibigan po ako na nagtrabaho sa Israel at nakarating sa Israel, talaga pong 24/7 nakaabang yung mga Patriot missile ng Israel sa anumang banta ng pag-atake ng kaaway. At pag lumipad daw po yung missile ng kalaban, yung pong mga Patriot missiles naman ng Israel, lilipad din at babanggain yon para salubungin yung mga missiles ng kalaban. Lagi silang ready at palagi ko po, ang dahilan kung bakit ganoon ay natuto na sila sa karanasang ito ng bansang Israel. Si Haring David, dumating siya sa point of complacency. Nung mga panahon na ang dapat ang hari ay nakikipagdigmaan, ang ginawa nitong si David, nagsugo na lamang siya ng kanyang alipin na si Joab. Si Joab po ay isang servant ni Haring David at siya na po ang nagsugo kay Joab at sa kanyang mga sundalo para makipaglaban sa mga Ammonites. At si Joab po, magaling po sundalo po ito eh. Pero dahil buo ang tiwala ni David dito, si David naiwanan na lang siya sa Jerusalem. At nung naiwanan siya sa Jerusalem, doon na po nagsimula ang kanyang bakasyon. Ayan. So, doon po natin ipipick up yung ating pag-aaral. Kapatid, kumusta ang quarantine? Kumusta ang buhay ng nasa loob lang ng bahay? Hindi ko po alam kung tapos na ang quarantine sa inyong mga lugar. Hindi ko po alam kung nagtatrabaho na kayo uli o tapos na ang tinatawag nating maliligayang araw ng bakasyon. Pero, kumusta po tayo? Yung wala po kayong masyadong mapaggagawa sa loob ng bahay, ano po mga naiisip ninyo? Ano po yung mga naglalaro sa isipan, na pagkakaabalahan? Productive po ba yung quarantine ng inyong mga buhay? Kumusta na po? Di po ba dati pinapangarap lang natin yan na sana retired na ako para hindi na ako gigising ng maaga para pumasok sa trabaho. Lalo na pag Lunes, hindi po ba? Yung galing ka sa 2 araw na bakasyon, tapos Lunes ng umaga, ang bigat ng katawan mo, hirap na hirap kang pumasok sa trabaho. Ngayong quarantine, di po ba? Wow, Lunes, hindi ka papasok.
Ngayon, araw ng Martes, no? Ang sarap. Tapos maghapon, wala kang gagawin. Kakain, iisipin ko ano iluluto. Ano po? So ito po yung buhay na pinapangarap natin before. At si Haring David, palagay ko, dumating siya doon sa punto na nung siya hari na, pinapangarap niya, kailan darating yung panahon na ako'y makapagpapahinga. Na ako hindi nasasama sa digmaan. At dito po sa 2 Samuel chapter 11 verse 1, natupad yun. Nagdesisyon siya na kaya na ng mga tauhan ko ang laban, kaya ng mga tauhan ko ang digmaan, hindi na ako sasama. Dito na lang ako. At alam niyo po mga kapatid, dumating na po yung panahon na baka naman pwede na siyang magpahinga sa tungkulin, naisip niyang hindi na siya sasama sa digmaan, relax na lang. At ganun nga po ang nangyari. It started, what? Nandun siya sa ibabaw ng bubong ng kanyang tore at walang magawa, minasda ng mga paligid, nasilip niya ang isang babaeng naliligo. Ewan ko naman bakit walang bubong yung paliguan. No, it started with a lustful look and it ended up as a nationwide scandal. Though the scene lasted only minutes, the repercussions of that sin lasted for the rest of his life. Yung pong kasalanan ni Haring David na nagsimula doon sa pagtingin ay nagresulta ng habang panahong pagdurusa sa kanyang puso. Ang aking binabanggit ay ang kanyang naging affair kay Bathsheba. This sin was so devastating to David's life, you might think that he could never survive such a fall. But amazingly, he did. Dahil malapit ang Diyos sa puso niya. At malapit ang Diyos sa kanya. Though it cast a shadow over his life from which he never fully recovered. Hindi po fully nakarecover si David dito Dumating nga sa panahon na sabi ni David Lord, patawarin mo ako and bring back the joy of my salvation. Mga kapatid, si David ay tao din katulad natin. Meron po siyang desire katulad natin. May mga bagay na iniaalok ang mundong ito kay David na katulad din sa bawat isa sa atin. Katulad din may mga tukso tayong pinagdadaanan. May hamon sa bawat isa na kung si David, mga kapatid, ay nahulog sa pinagdaanan niyang tukso, maaring ikaw o ako sa pagdaan natin sa bagay na ito ay mahulog din at hindi tayo makarecover. Gusto ko pong bigyan ng paglilinaw ang bagay na ito, mga kapatid. Pagdating sa spiritual battle, walang bakasyon. Pagdating po doon sa pakikipagdigma laban sa buhay espiritual, wala pong bakasyon. Hindi po ako advocate dito ng ang pastor ay hindi dapat nagbabakasyon. Hindi po. Pero gusto ko lang pong pansinin dito, kapag puro bakasyon naman, at ang pastor wala nang inisip kundi yung kaginawahan ng katawan, baka po magaya tayo kay David at tayo mahulog din sa tukso. No? At alam niyo po mga kapatid, there is no vacation for the spiritual battle. I wish there were. I wish we could kick back for a month or so. But the Christian life is not a playground. The Christian life is a battleground. The moment you begin to slow down, the moment you begin to relax your grip spiritually, you are going to start having some serious problems. Kapag nagsimula kang magbakasyon, alam niyo po mga kapatid, pag bakasyon, parang bakasyon din ng pananalangin Pag bakasyon, parang bakasyon din ng pagbabasa ng salita ng Diyos Pag bakasyon, parang bakasyon din ng pagbubulay-bulay at personal devotion. Hindi niyo po ba napapansin pag ganon? Pag ang pamilya nasa camping, nasa bakasyon, parang bakasyon din muna simba. Bakasyon din muna ang dasal. Bakasyon din muna ang personal devotion. Hindi po ba? Para bang it is a moment to relax. And to relax the body, parang relax din ng soul at relax din ng spiritual. Pero tandaan po ninyo mga kapatid,
kung kailan tayo relax na relax, doon naman ang kaaway ay abang ng abang. And the moment you begin to slow down or relax with your grip on spirituality, you are going to start having some serious problems. Mga kapatid, magsisiyam na taon na po ako dito sa Winnipeg. Sa January, 9 years na po ako dito. At sa pagpapastor, mahigit 30 years na po akong pastor. Or ano bang 30 years? 53 na po ako. No? Tama po. 32 years na 35 years na po akong pastor. Kasi po, 18 years old na ako na ordain bilang predikador. I was so young nung ako po'y ginawang assistant pastor. At doon po sa 35 years na yon, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, bilang sa daliri ko, ang lumiban ako sa church. Sa buong panahon ng aking paglilingkod, hindi po ako nakaranas ng bakasyon. Literally. Dahil po sa UNIDA, sa simbahan po namin, sa aming denominasyon, wala po kaming sabbatical leave. Mapalad po yung ibang simbahan yung ibang denomination. Yung ibang denomination, kapag naka 5 years ka na ng paglilingkod sa simbahan, bibigyan ka ng sabbatical leave. O yung iba, after 7 or 6 years, on the 7th year, ay sabbatical. Ano pong ibig sabihin? Yung ibang church, maglilingkod ka, pag naka 6 years ka na, yung 7th year mo, bakasyon yun, 1 taon. Sabbatical leave tawag doon. Hindi ka gaganap ng mga tungkulin sa simbahan, hindi ka gaganap ng mga tungkuling may kinalaman sa leadership ng simbahan, ikaw ay magbabakasyon. It's either mag-aaral ka or magbabakasyon ka. Ganun po yun, sabbatical leave. Kaya yung iba, sarap di po ba? 1 year vacation with salary. Ano po? Wala po kaming ganun. Wala po akong natatandaan na sa buong panahon ng aking ministeryo ay nakamiss ako ng appointment sa speaking engagement o meeting. Yung scheduled meeting, tapos hindi ako dumating, wala po akong natatandaan ganun. O yung nakaschedule akong speaker, tapos hindi ako dumating, hindi po ako naka-experience nun. Mga kapatid, salamat sa Diyos at awa ng Diyos. Alam niyo po sa Pilipinas, kahit mula dulo ng Pilipinas ang invitation minsan. Iimbitahan ako sa norte, tatakbo ka ng south. Minsan pupunta ka ng Visayas, punta ka ng Mindanao, punta ka ng Mindoro, Marinduque para magsalita. At alam niyo po mga kapatid, kung ano po yung minsan ay kinatatakutan ko at minsan nagugulantang ako at nagigising ako. At na nag-inip ako ng masama, alam niyo po kung ano yung masama pa nag-inip ko. Most of the time, yung akala ko, speaker ako tapos hindi ako dumating. Yung mga iniisip ko na paggising ko, na-late ako sa oras at tatakbo pa ako ng malayo. Pag-speaker po ako sa Bulacan, nakatira kami sa Las Piñas, 10:00 ang pananambahan, pero 6:00 pa lang ng umaga, nandun na ako sa Bulacan. Madaling araw po ako nagbibiyahe. Ganun po ako mga kapatid nung araw. Never a single appointment na hindi ko napuntahan. Bangungot po sa isang pastor ang pagliban sa tungkulin. Pero alam niyo po mga kapatid, dumating ako dito sa Winnipeg. Ang simbahan, binigyan po ako ng bakasyon. At alam niyo po hanggang ngayon, meron po akong 15 days vacation leave. Paid vacation leave. 15 araw po yung binigay sa akin ng simbahan para walang ganapin. Magpunta sa park, mag-fishing, mag-camping, o pumunta ng ibang probinsya para magbakasyon. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po nagagamit yon. Kasi hindi ko po alam kung kailan ko gagamitin. Pero dumating po yung 3 years ago yata yun, na talagang napagkaisahan ng konsilyo na gamitin ko. Pinuwersa po akong gamitin. Kaya po sinubukan namin. Sabi ko, sige, thank you, gagamitin namin. Yung 1 linggo, alam niyo po ginawa namin pamilya, sige, official vacation as a pastor sa Winnipeg. Nag-enjoy naman kami kasi alam mo, ginawa namin ng pamilya ko. Nag-impake po kami, pumunta po kami sa isang park at doon sa park ay nag-fishing kaming mag-anak. Masaya naman mga kapatid. Pero alam niyo po ba na habang naandun kami nagsasayang mag-anak, naiisip ko iba yung saya sa loob ng simbahan. Iba yung saya ng kantahan doon ng mga kapatiran.
Iba yung saya ng papuri sa Panginoon. Iba yung saya na nandun ako, nakaupo. Pinakikinggan ko yung kahaliling speaker para mapakinggan din ang mensahe. Pero kailangan wala ako doon sa premises ng simbahan dahil bakasyon ako eh. Ano po? Kaya yung pong Sunday na yun ang isa sa pinakamahabang Sunday ng buhay ko. No? Inip na inip kami habang hinihintay na matapos na ang araw na yon. At ang araw na yon ay napakahaba para sa amin. Habang ang mga kapatiran alam namin nagtitipon sa simbahan at sila'y nagsasayang magpuri sa Panginoon. Mga kapatid, as much as I wanted to relax and enjoy my vacation, none can compare the joy that serving God and fulfilling His mission is concerned. Wala pong bakasyon, mga kapatid, sa paglilingkod. At once na tayo po'y nagdesisyon na magbakasyon katulad ni David, doon po naman papasok ang kaaway na hindi kailanman nagbabakasyon. Ang kaaway na walang bakasyon sa pagkakataon at paghanap ng pagkakataon na tayo'y matukso at tayo ay mapabagsak. Walang pagbabakasyon sa paglilingkod. Gawin po natin itong masaya. Gawin po natin itong panahon ng katuwaan para sambahin ang Diyos. I think it was 2 weeks ago nang nagpalitan na naman ng mga destino ang mga pastor ng UNIDA sa Pilipinas. Meron pong napunta sa malalayong lugar, meron pong na-destino sa kung saan, meron pong nagulat na lang, narinig na siya ililipat na. Kasi po ginawa po yung basahan ng destino, online na lang eh. No? Hindi na po katulad dati na magtitipon-tipon yung mga pastor at doon po babasahin sa harapan ng mga pastor kung saan ka na madidestino. At ito naman po yung maganda sa simbahan namin sa UNIDA eh. Para kami mga sundalo kung saan kami ilagay, susunod ka lang. Pero ito po yung nakakatakot na sitwasyon sa buhay ng mga pastor dahil wala kang katiyakan kung saan ka ipapadala. Okay lang kung talagang pinag-isipan yung destino mo ng mga nasa pamunuan na talagang kinonsider yung kalagayan. Minsan naman napagtripan ka lang kung saan ka ilagay. No? Sorry, no? Pero minsan ganun eh, no? At yun nga, nakakalungkot, minsan hindi alam ng pastor kung saan ka ilalagay. Kung saan ka mapapadestino. At marami hong mga manggagawa ngayon, lalo na nga na naka-quarantine pa, hindi pa pwedeng pumunta doon sa destino. Paano mo paglilingkuran yung destino mo ngayon? Paano ka pupunta ron? Hindi mo kakilala yung mga tao ron. Dinistino ka doon, inilipat ka ng destino, gayong hindi mo alam kung sino yung mga tao doon at paano mo pupuntahan? Paano mo sila paglilingkuran? Kaya alam ko na maraming dilema ang mga manggagawa ngayon sa Pilipinas. Lalo ngayon na hindi nila kayang puntahan at paano sila ko-connect doon sa bago nilang destino. At yun mang simbahan, paano sila ko-connect doon sa pastor nila? Mabigat po ang sitwasyon. Pero alam niyo po mga kapatid, gusto ko lang ipaalala, ang paglilingkod ay tawag ng Panginoon. Naniniwala po ako na kahit saan tayo dalhin bilang mga lingkod, kung talagang tapat sa puso mo ang pagsunod at paglilingkod, kahit saan ka makarating, pagpapalain ka ng Panginoon. Huwag ka lang puro bakasyon. Huwag ka lang liliban doon sa tawag na yon ng Panginoon. Gawin mo na ang ministeryo ay buhay mo. Huwag trabaho lang. Gawin mo na ang ministeryo ay kahit nasa ang lugar ka, kahit sa bahay lang. Tuwan-tuwa yung mga pastor ngayon, walang simba. No? Isang araw lang ang sermon, online pa. Ang ganda pa mag-sermon sa online, ma-edit mo yung sasabihin mo. Walang pagkakamali kasi hindi live. Sabi nga ni Pastor JP, pwedeng cut and paste. Pag medyo mali, cut, paste. Pwedeng hindi ka magkakamali. Dahil pwede mong i-edit. Pero naging dahilan po ito para sa ibang mga manggagawa na i-consider na ang pandemic na ito ng COVID ay bakasyon at opportunity to relax. Sabi nga nung iba, relax lang muna.
Pero mga kapatid, paalala to sa mga manggagawa. Baka itong panahon ng relaxation na ito because of the quarantine ay maging panahon ng pagkahulog sa mga tukso ng buhay dahil tumigil tayo sa mga bagay na dapat nating ginagawa. Tandaan ninyo, paalala ang buhay ni David na nung panahon na nag-relax siya, nahulog siya, hindi sa digmaan ng mga matitipunong kawal, kundi sa isang malambot at sexing babae na ang pangalan ay Bathsheba. Hindi siya naigupo ng matipunong kawal ng mga kalaban, pero naigupo si David ng isang malambot at mahinang babae na habang panahon niyang pinagdusahan ang consequences ng bagay na ito. Sa panahon na akala mo'y malakas ka, doon ka mahina. Sa panahon na tingin mo'y kaya mo, baka ka mabuwal. Kaya ang paalala ni Apostol Pablo, no, be on guard. Be always ready on the lookout. Yung mga nag-aakalang nakatayo ay mag-ingat, baka kayo ay mabuwal. Paalala po ito sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo. Saglit po tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naalala ko po, Panginoon, ang isang himno. Yung himnong nagsasabing, saan man ako'y susunod. Saan man ako'y sasama kay Jesus. Naalala ko po, Panginoon, ang himnong ito bilang pagpapagunita sa aking puso na anuman ang sirkumstansya ng buhay, anuman ang kalagayan, ay pipiliin ko po ang sundan ka at ang maglingkod sa iyo. Sana po ganun din ang aking mga kamanggagawa, ang mga pastor ng UNIDA at ng ibang mga simbahang nakikinig ngayon o ibang mga manggagawang nakikinig ngayon. Bigyan mo kami sa aming mga puso, Panginoon, ng complete dedication to be obedient to you. Hipuin mo po ang aming mga puso para wag maging complacent at lagi po, Panginoon, ay maging mapagbantay. Dinadalahin ko po ang bawat isang nakikinig ngayon ng tinig ng pag-asa, ang aking mga kapatid, saan man sila naroroon, bantayan mo sila. Bantayan mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga tukso ng buhay at bigyan mo sila lagi ng katatagan para magtagumpay. Dinadalahin ko po ang kanilang mga kalagayan sa buhay, ang mga karamdaman, ang mga pangangailangan sa buhay. Huwag mo silang pabayaan. Yung mga may sakit, kilala mo sila, Panginoon. Yung mga dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay, kalingain mo sila. Umaasa po ako, Panginoon, na silang mga kasama ko araw-araw sa pag-aaral ng iyong mga salita ay iyo pong susubaybayan at iyo po silang babantayan. Nasaan man silang panig ng mundo ngayon, gabi man o umaga sa kanilang mga lugar, samahan mo sila. Katagpuin mo po, Panginoon, ang dalangin ng kanilang mga puso. Hayaan mo po, Panginoon, na taglayin nila ang tapang at ang pananampalataya na nakasalig sa iyo. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Good morning po mga kapatid. Good morning po Ate Myra Paredes Libertino. Ate May, magandang umaga po sa inyo. Kay Brother Dong Kalunya sa Aristocrat Restaurant, salamat po sa inyo. Thank you, Brother Dong, sa pickerel kahapon. Maraming salamat. I hope manghuli ka pa ng marami. Napakasarap po kahapon po. Nabiyayaan po tayo ng kapatid na Dong Kalunya ng Aristocrat ng pickerel. No? Huli po niya sa Hecla Island. Ganun din po, good morning po kay Ate Mirna Sinfuente. Good morning po kay Nanay Hilda Mendoza ng Fox Creek. Kay Ate Agi Victa ng Imus. Kay Kuya Eddie Boy Sauler ng Winnipeg. Kay Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Nelia Ramos ng California, magandang araw po Ate Nelia. Kay Ate Leti Di Castro Purificacion,
Ate Leti, magandang araw sa iyo. Kay Bernice Sanchez ng Lumil. Si Raquel Causaren Villanueva, magandang araw sa iyo kapatid. Si Raquel ay nasa Yorkton, Saskatchewan. Kay Ate Marie Cruz, magandang araw po. Kay Kuya David Sarte Manipol ng Imos. Kay kapatid na Emil Serrano. Si kapatid na Emil yata ay nasa Doha, Qatar. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ailhad Mendoza, magandang araw sa iyo kapatid. Si Marilu Reyes, si Ate Mirna Narciso, kay kapatid na Vanji Magnaye, kay Ate Telly Hernandez, mula naman din sa San Diego yata si Ate Telly, at si Kuya Cherit, magandang araw po sa inyo. Si Ate Nora Ramos de los Reyes, magandang araw Ate Nora. Si Nanay Felisa Bawar Reyes, si Ate Felisa Reyes, magandang araw po sa inyo. Si Ate Elvie de Castro at si Kuya Dol Kuya Dol Paredes rather. Kuya Dol and Ate Elvie Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate Mirna Sapitan mula po sa California, pagpalain din po kayo ng Panginoon Ate Mirna. Si Ate Gina de Castro at si Kuya Pedoy, si Kuya Monching Gonzales at si Ate Ellen, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate Yoli Kerubin, si kapatid na Josephine Reyes, pagpalain po kayo ng Panginoon, kapatid na Josephine. At si Mimi Castro, good morning sa iyo. Si Carolina Bukiran, si kapatid na Rodante Kerubin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Flor Delisa, Ate Flor Delisa Maines, si Ate Aning Sarte, magandang araw po Ate Aning Sarte. Si Kuya Manix Cruz at si Ate Marie Cruz, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate Mirna, nabanggit ko na si Ate Mirna. Ayan, sino pa ba ang hindi ko nababanggit? Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Si Miriam Galvan, magandang araw po. Si Tita Castillo, si Kuya Larry Montillano. Ayan, si Ate Del at si Kuya Ban Magkawas. At ang aking pong pinsan, si Lily Camyalu, magandang araw sa iyo. Bunso, bakasyon din pa minsan-minsan, ano? Nag-encourage ng bakasyon, ano po. Pero wala pong bakasyon sa spiritual, pero yung physical, kailangan po natin yon, ano po. Yan. Huwag po nating ipagkamali yung mensahe. Sa spiritual life, walang bakasyon. Pero sa physical, dapat pahipahinga rin pag may time. Kapatid na Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Ayan, so ito po ay kapatid ni Ate Ellen. Ayan, si Ate Evelyn. Pwede ko siyang pinsan, pwede ko siyang tita. Kaya Tita Evelyn ko na siya ngayon. Tita Evelyn Cameros. At si si Ray Ending. Ray Ending, magandang araw sa iyo kapatid. Nagpapasalamat ako sa iyo sa buhay mo. Ayan, yung mga subscriber ko po sa YouTube, thank you for your subscription. Konti na lang po mga kapatid, oras na lang po ang ating iniintay, watch hour na lang. Kaya kung hindi po kayo nakasubscribe sa akin, ay okay lang po mga kapatid na huwag kayong mag-subscribe. Pero ina-encourage ko kayong manood. No po? Pag pinanood niyo po yung mga YouTube videos ko, nakakadagdag po kayo sa watch hour. Konting watch hour na lang po kailangan ko para i-monetize po ni YouTube yung ating channel. Alam niyo po ba ibig sabihin ng i-monetize? Kapag i-monetize na po yun, pasusweldohin po ni YouTube yung atin pong YouTube channel. Kaya yon, pakiusap po sa inyo, panoorin niyo po yung mga videos ko. Nakikita niyo po sa Facebook yun pinopost ko rin po sa Facebook. Pag nakita niyo po sa Facebook, i-click niyo po, pupunta yun sa YouTube, panoorin niyo. Ayan. So malaking bagay po yung pag pinanood niyo, yung mga pagluluto. Bukas, mamaya po yung paglilinis ng isda, yung mga hindi marunong maglinis ng isda, ayan, mamaya po. Panoorin nyo, tuturuan ko kayo paano. At by the way, meron pong kwentuhan tayo mamaya sa YouTube. Kwentuhan tayo, ikukwento ko po sa inyo yung buhay dito sa Canada, kung ano yung mga papaano rito sa Canada. Ayan, panoorin nyo po yun kung may time kayo. 10:00 po dito, ay bukas, gabi na po sa Pilipinas. Pero kung kayo nandito po sa Canada, mamaya po 10:00 dito, lalabas po yung video na yon. Yan. So, yun po. Maraming salamat. Again, please subscribe to my YouTube channel. Ang channel ko po ay Ruel Camia TV. Yan. Hanapin niyo po yun sa YouTube. Ruel Camia TV. Marami po doong mga cooking tutorial
mga kung ano-ano pong mapapanood nyo po ron. At pwede po kayong mag-request kung anong luto ang gusto nyong lutuin ko. Yan. Sige po, promise. Kung ano sabihin nyo doon, lulutuin ko. Mag-comment lang kayo. Okay, good morning everyone. At sana ay pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos ng patuloy at ang ating mga katawan ay patuloy na may kalusugan at gamitin natin ang kalusugang ito para sa kapurihan ng Diyos. Magandang umaga, Ati Kuya Alvin at Ati Virgie Darapisa from Lidok. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.